Hi my loves, it's me. Welcome back to my channel. In today's energy reading, random messages from our spirit guides. So before tayo mag-move forward, I would like to invite you to follow our other social media platform like IG account. And if you feel resonated with me, my loves, I have some crafts for you. The Bewitch and Co merchandise available po sa ating Shopee shop. So kung interested po kayo, meron pa tayong link in the description below. So nandun po yung mga crafts natin, kagaya po ng mga crafts for protection and mga bracelets, kagaya po nitong anti-evil eye bracelets natin. Ito po yung ating pinaka-latest pagdating po sa evil eye. Kasi po ito po ay enchant with return to sender power, and also kung mapapansin nyo po nasa right side siya kasi yun po talaga yung nandun sa intention. The red string, the red evil eye with black string. Ayan po. Now let's see the energy first. Okay. The heart, the letter, and the moon. Okay, meron tayo dito the heart. So there, I feel na meron tong sabihin na nating love reading. I feel the love reading energy because sinundan po siya ng messages. Sinundan siya ng messages. And emotions, okay, and intuitions. So ito ay magfo-focus sa ating love reading. I think meron someone, for some of my collectives, na makaka-receive or sabihin natin nangangailangan maka-receive. This message is very synchronized po yung card. Kung mapapansin natin, nandito ang love, charity, and forgiveness na mare-receive or kailangang gawin ng ating collectives. But I feel na some of you ay makaka-receive ng love messages through communication. Of course, makaka-receive, may paparating po kayo na love messages, and some of you naman ay pwede natin itong i-consider as good news or abundance. Sabihin natin good news, opportunity, and gifts. Okay, some of my collectives ay makaka-receive din ng gifts, and also for if you are someone na naghihintay ng forgiveness from someone, maaari ding magkaroon na kayo ng reconciliation. Kumbaga, you are heading to reconciliation. The letter. So, meron dito, merong mensahe. May mensahe talaga, sure na sure dito sa ating card na to. Meron kayong mensahe na mare-receive. And ito ay magkakos sa inyo ng sabihin nating fulfillment, emotional fulfillment, and pwede din masabi natin na emotional alignment with this card. Okay, malinaw na malinaw dito sa ating reading na for most of my collectives ay makaka-receive ng sabihin natin it's either reconciliation, good news for opportunity, and of course gift. Or maybe pwede natin ito mapagsama-sama na there are someone na merong lalapit sa inyo with gifts of love, pwedeng materials din, and of course ang intention nito is humingi ng forgiveness. And one thing is for sure na pwedeng maka-apekto to sa iyo is most of your emotional fulfillment. You will feel the spark, the genuinity of this, sabihin natin, communication. And bibigay linaw to sa iyong kaisipan. So ang ganda ng ano dito, ng card dito, kasi the moon is sparkling. Kumbaga,
magkakaroon ng spark. May tendency din na some of you na nagtago before, is magpapakita na fully. For some of you, most of my collectives, pwedeng i-ghost, pwedeng tinalikuran. Pero this time, with this communication, maaari kayong sabihin natin, andito, lilitaw na siya. And paninindigan niya yon. Kasi kung mapapansin nyo, yung evolution nung, ayan, kung po makikita niya, ayan, yung evolution ng mga cards, nung una nakatago pa lang siya, papalitaw, and then dito, kumikinang na. Ito yung sinasabi ko kanyang sparkly. So, napakaganda ng card na to. For one thing is for sure, my collectives, may darating sa inyo para makipag-communicate, para mag-offer ng love and forgiveness. And some of you makaka-receive din ng gifts. And isa to maybe is secret admirer, pwede. Kasi nga, nakatago pa siya before. And nag-o-observe pa lang to na, kumbaga, sa ngayon, tinitingnan-tingnan ka pa lang niya. Pero gusto niya makipag-communicate. And one thing is for sure, darating din siya sa point na magpapakita na siya or magpapakilala. For those na merong secret admirer. And for some of you naman na galing to sa past, maaari nga tinalikuran ka ng person na to before. Tinalikuran ka niya before. And ngayon ay kumbaga binabalikan ka niya, tinatanaw-tanlawang ka niya. So, kita mo, medyo nagtatago pa siya sa clouds. And imagine that, na nagtatago pa lang siya sa clouds. And dito, napakakinang na niya. Diba? So, expect the messages from this person. Okay, I feel na this is guided by their angels or by your angels din. So, yung person mo na to, sabi natin, matagal nagkubli, matagal sabihin natin, itinago yung kanyang nararamdaman. Pero, through the alignment and connection with gods, maaaring, ihahatid ka nila sa communication. Because, I feel the butterfly here and the butterfly is also here. Na kumbaga sila yung maghahatid, sila yung magbubulong sa person mo na gawin. Na kailangan niyang gawin itong communication na to sa'yo. Na kailangan niyang sabihin na kung ano man yung gusto nilang sabihin. Na kumbaga itong angels and guides nyo ang naghahatid dito. Some of you hindi ka aware and this person, sabihin natin na nagtitingin-tingin pa lang, tinitingnan-tingnan ka pa lang niya, or maaaring pinapatanglawan ka niya sa iba. Because this cross symbolizes that yung, kumbaga, tinatanglaw-tanglawan ka pa lang niya. Then one thing is for sure, lalapit, magpapakita tong taong to sa'yo. Okay? And yun, kagaya ng sinabi ko kanina, this is divinely guided. Kasi kung makikita natin, habang nandun sa introspection mode, itong taong to, nasa hermit mode siya ay guided ng kanyang angels and guides. Maaaring marami siyang pagsisisi. And doon sa pagsisisi niya is nandun yung paghingi niya ng tawad, even kay God. And nandito na nga, inahatid siya dito sa communication na to, kasama niya ang kanyang guides. Kumbaga, inahatid siya ng guides niya and ng angels nyo patungo sa'yo. Maaaring ito din ay reconciliation or closure. Yes, I feel na ito din ay reconciliation. Kumbaga, akala mo wala ng closure na magaganap. Pero kasi from this graveyard, is makikita natin na nandun yung butterfly nandun yung letter. So, ibig sabihin matagal na tong nangyari na akala mo nga ay hindi na darating. Kaya, kumbaga, mabibigla ka din. Makakaramdam ka dito ng konting pagkabigla and ng magiging emotional or dramatic ka din once na dumating sa'yo itong news na ito, itong communication na to, itong message na to. But I strongly feel it's either lalantad yung taong to kung ito ay secret admirer,
and makikipag-communicate siya through, sabihin natin, through messages. Kung hindi man siya makakapagpakita sa'yo sa actual. Okay. Okay, let's read another messages, supporting messages for this reading. The heart, the letter, and the moon. Diba? Andun ulit ang star. Diba? Sabi ko kanina dito, sparkly, nagniningning. So, lalantad ang taong to. Kung before nakatago siya, ngayon ay, kumbaga, ito, magpapakita sa'yo, makikipag-communicate sa'yo na may hope. So, I really feel na meron forgiveness na, meron siyang hino-hope na forgiveness na magmumula sa'yo. Ito ay masasabi nating this time matured na siya. Alam niya yung mga consequences at maaaring tanggapin niya kung ano yung kanyang pagkakamali because the King of Pentacles. Kasi ang King of Pentacles is a matured one. So, kumbaga, haharap siya sa iyo ng matured, grounded man or woman. Sabihin natin woman. Matured, grounded individual. So, pwede dito, itong communication na to, kaya ito magbibigay sa iyo ng fulfillment because this person is matured enough, na-realize niya yung mga pagkakamali niya and maaaring sabihin niya na ngayon ay open-minded siya pagdating doon sa mga maaari niyang marinig mula sa iyo. Okay, shedding the old and letting go. Okay, kagaya ng sinabi ko before, maybe okay, may sumingit dito na energy. Okay, maybe itong person na lalapit sa'yo, kung hindi man to about love, ito din is about friendship. Pwede yun. But one thing is for sure, lilitaw and magpapakita ulit sa'yo itong person na to, or itong may daladalang balita na komunikasyon or letter. Okay, so ito, one thing is for sure, magpapakita to sa'yo. So, with hope, with, sabihin natin, renewal, pwedeng ito ay sabihin natin old friendship na naputol before, and malakas ang pakiramdam ko na love din ito. Kumbaga, siya ay may kasamang hope once na nagpakita siya sa'yo, pag-asa, and sabihin nating renewal. Kasi nandito na yung healing. So, maybe, this person na gusto makipag-communicate sa'yo, gusto niya ng, sabi natin, pagbabago. Kasi, without these supporting messages, pwede natin sabihin na closure ang gusto din ito. Basta magkaroon, di ba, minsan sa atin, nagkakaroon tayo ng emotional fulfillment when it comes to closure. But this, nung lumitaw yung star, meron ditong renewal. So, maybe, gusto niya ng reconciliation and magkaroon ng rebirth sa inyong connection. And this time, gusto niya ipakita yung kanyang matured version. Gusto niyang magkaroon, dahil kumbaga, sabihin natin, spiritually healed na siya. Napagdaanan niya yon during culmination and hermit mode. Ayan, nakakulong yung light niya kung titingnan natin. Kumbaga, ngayon, meron siyang positivity na dala-dala. With hope and sabihin natin, hoping na magkaroon ng renewal, itong connection nyo na to. Kagaya ng sinabi ko, gusto niyang ipakita ngayon yung kanyang matured version. Gusto niyang ipakita na kaya niya yung mga obligation. Maaaring before, isa sa mga naging factor kung bakit tumalikod itong taong to sa'yo is about career and about finances. Maaaring meron siyang insecurity about their career, maaaring hindi sila ready or financially unstable sila, kaya nagawa niyang talikuran yung mga bagay-bagay or yung connection na to. But this time, gusto niya ipakita na kahit ano man yung kanyang status right now, because of their, sabihin natin, ano na siya, responsable, and gusto niya ipakita sa'yo yung kanyang matured version. Gusto niya ipakita yung, sabihin natin, kakayanan niya when it comes to finances. Gusto niya ipakita na
and panindigan yung kanyang status, gusto niyang ipakita sa iyo na kaya niyang mag-provide sa iyo ng security. And kagaya ng sinabi ko, yun nga, di ba nabanggit ko kanina, yung insecurity, maaaring siya ay may ganon when it comes to financial issue, but this time, gusto niya baguhin yun. Gusto niya, maaari ding ito ay na insecure kasi nandito yung possession before, maaaring insecure siya kung ano yung meron siya, and right now kumbaga gusto niyang baguhin yun. Pwedeng ang naging dahilan ng pagtalikod niya nga sa'yo is about career and money. And yun, kagaya sinabi ko, they want to shed the old them. Gusto nilang baguhin, gusto nilang tanggalin na kung ano man yung naging attitude nila when it comes to kanilang career and finances. Maaari na apektuhan kasi nun or sabihin natin yun nakapagpahina ng connection nyo, that's why nangyari to sa inyo. May nangyari sa inyong bagay. And ngayon, ito ay magbibigay sa inyo ng sabihin natin another energy, renewed energy. So, kagaya ng sinabi ko, unexpectedly darating sa inyo yung taong to at na may daladalang positivity, sabihin natin may daladalang changes, and ayan, kumbaga andito yung passion So, with the fulfillment of emotion, nandun din, pwedeng makaramdam ko ulit ng spark if ever na naka-move on ka na dito dahil parang bagong-bago na siya. Bagong-bagong version na siya. And yun nga, kagaya ng sinabi ko dito with Queen of Wands, ito yung mararamdaman mo. Makakaramdam ka ulit ng passion, ng spark towards this person. And also, light and joy. Kumbaga, I feel na ito din ay magkukos talaga sa'yo ng happiness, ng light. May daladalang happiness and light, emotional fulfillment, itong marireceive mo na to. So, ito malamang is hidden pa sa'yo. Upcoming pa lang siya, pero ito yung sabihin nating paparating na pwedeng mangyari sa'yo. So, let's see. Okay, let's see another. Let's pull some card. So, kumbaga, ito is sabihin nating na-realize siguro ng taong to o ng paparating na to na hindi nakakatulong yung kanyang insecurity when it comes to career and money. Maaaring before then is hindi siya satisfied sa earning na meron siya, pwede yun, or sa position na meron siya. Maaaring ito ay competitive din na tao, and yun nga, na-realize niya na kailangan is hindi madama yung sitwasyon na to. So, pwede natin sabihin na hindi career or pera yung pwedeng humadlang sa connection yung dalawa. Pwedeng yun. Kumbaga, yung insecurity niya once kasi na na-healed, kung ano ang meron siya, iyon yung kanyang ino-nurture. Kung ano yung career na meron siya, pwedeng iyon yung kanyang in-nurture, or pwedeng sabihin natin na kung ano yung suitable na career para sa ikabubuti na situation nyo, yun yung kanyang hahanapin, pwede yun. And sabihin natin na kung dati nga is financially stable siya, maaaring nakahanap siya ng magandang trabaho. At ngayon ay kumbaga lilitaw siya na yun yung ipoportray niya na meron na siyang bagong or magandang career. So, yes, and magkakos yun ng celebration, kagaya ng sinabi ko. Pwede nga, like for example, yung halimbawa, before hindi pa siya license or passer, pwede yun. Pwedeng ikaw, may license ka. For my collectives, maaaring ikaw ay financial stable na, and sabihin natin career stable ka na rin, nakahanap ka na ng magandang trabaho. And siya, pwede ding sabihin natin na hindi pa siya passer or hindi pa siya stable sa kanyang career. Pwede yun yung naging dahilan kung bakit siya tumalikod sa'yo. And kasi kumbaga nandito yung celebration So recently, maaaring ito ay ito ay nag-celebrate.
And gusto niya ibahagi yung celebration na ito sa'yo. Diba? Achievement. Pwedeng siya ay nakapasa, pwedeng siya ay na-promote. Basta, kumbaga, recently, siya ay meron dapat ipag-celebrate. Ito ay dapat may ipag-celebrate. And still, nandun yung star. Gusto niyang ipakita sa'yo yun. Gusto kanyang makashare. Makashare doon sa celebration na yun. And I feel na gusto niyang i-share yung good news. Maaari nga na nagkaroon ng magandang pagbabago when it comes to their career. Nagkaroon ng magandang pagbabago when it comes to their career. So, yun na, kumbaga, pwedeng isang nakapagpa-realize sa kanya. Maaari nga na-promote itong person na to, kaya ngayon ay pwede ding natanggap na siya sa trabaho or nakahanap siya ng magandang trabaho, na-approve ang kanyang visa or yun nga, nakapasa siya or nagkaroon ng license kasi meron siyang previous celebration na naganap or pwede ding dadating pa lang to. And one thing is for sure, gusto niya tong i-share sa'yo. Okay, let's see. Dishonest. Maybe I also feel na before ang naging issue niyo din is about betrayal, maaaring nagkaroon ng dishonesty and sabihin natin when it comes to pera and andon yung deception, maaaring ikaw ay na-hurt because sinaktan ka niya in sabihin natin financial matter, about financial matter. Pwedeng nagkautang to sa'yo itong tao mo, tas bigla ka na lang tinalikuran. Pwedeng, kumbaga, inutakan ba tawag doon, yung naging scheming or naging dishonest sa'yo when it comes to financial. Kasi nandito sa Pentacles itong betrayal card. So, maaaring yun yung dati niyang naging attitude, and then yes, ayan, lumitaw, diba? Naging insecurity. Okay. So, yun nga. Before talaga ang issue talaga ng taong to is pera. Insecurity, and sabihin natin, codependent din siya when it comes to you. Maaaring before. Okay. I also feel na before, sabihin natin, isang example, when it comes to pera, mas marami kang nailalabas. Pwede yun. Kasi nandito codependent, pwede din na sabihin na needy. Maaaring naging needy ang taong to sa'yo before. Because of their immaturity and because of their sabihin natin, incapability. And yun nga, during that time, maaaring, no offense meant, hindi to sugarcoating, pero but some of you, maaaring, alam niyo, kinukuhanan ka ng pera before ng taong to. Maaaring sabihin natin na inuutakan ka niya. And doon sa connection na meron kayo, hindi genuine. Kumbaga, merong involved na money. Na pwedeng yung connection nyo is, kumbaga, ang nagpapalakas is money. And sabihin natin, ikaw, nandun ka sa giving too much, giving too generosity to this connection, na sabihin natin kasi itong taon to, you are dealing before with this person na merong victim mentality and needy mentality, na pag halimbawa ay naka-encounter siya ng something or yung maliit na problema, yung parang tatakbo siya sa'yo, I feel that before andun ka sa martyrdom ng ganitong klase ng relationship. And maaari din talagang iyon ang naging dahilan ng pwedeng ikaw yung tumalikod doon sa taong to because of their sabihin natin yung ganong klase ng connection na ipinakita sa'yo. Pero ito yung gustong baguhin ng taong to, yung pagiging needy niya,
yung pagiging, sabihin natin, codependence niya. Kasi nandito siya sa shedding the old card. So, kumbaga, ito yung gusto niyang baguhin before yung kanyang insecurity. Diba? Kung makikita natin, very synchronistic ang ating mga cards. And, kumbaga, connected na connected when it comes to their, diba? Lumitaw dito ang Queen of Pentacles. So, parehas Queen yung nandito sa ating kumbaga result card. Ito kasi yung pinaka nasa dulo. That is the result. That is the effect na pwedeng mangyari for our collectives na kumbaga dala-dala ng mga cards na nandito sa left side. And this one, kung makikita nyo, meron tayong Queen of Wands and also the Queen of Pentacles. So this time, kumbaga itong taong to naman ang magiging generous and makakaramdam ka, sabihin natin, ng luxurious, maaaring bumawi sa'yo yung taong to. And sabihin natin, this time, siya na talaga yung caring, most caring, and andyan. Andun I feel na nagkaroon talaga ng magandang pagbabago sa career kasi nandito yung good business sense. And sabihin natin, nandito yung working individual. As working individual, nandito na rin yung sabihin natin pagiging nurturer niya. So this time gusto niya baguhin lahat-lahat. Maybe sabihin na na-realize niya na kahit na ganun yung naging intention niya before, masyado siya naging needy sa inyong relationship or situationship, kumbaga hindi siya makakakita ng kagaya mo. So this time na success, meron sa siyang na-receive na success or marireceive na success, gusto niyang i-share yun sa'yo. Kumbaga, nagbabalik siya dahil na-realize niya na during their hardship, during their insecurity time era, kumbaga, ikaw yung kanyang takbuhan, ikaw lang yung sabihin, andito kasi martyrdom, ikaw yung nagtiis sa kanya. Diba? Ikaw yung nagtiis sa kanya during their insecurity. And ngayon na kumbaga may pagbabago, may improvement sa kanilang pamumuhay, gusto nilang i-share yun sa'yo. Gusto niyan lang sa'yo yun i-share. Okay. Let's see. Okay. So, nandito nga yung sabihin natin, they are just too, before they are just too smart for their own good. Kumbaga, align talaga yung card na to pag when it comes to sneaky energy. Before, selfish siya, sabihin natin na pwede nga talaga na pwede ding manipulative itong person mo. Sige, bigyan lang kita ng example. Halimbawa, manonood kayo ng sine dahil wala pa siyang work, and sabihin niya yon agad sa'yo, wala pa kasi siyang work. Then, ikaw na stable, pwedeng sabihin mo na, ako muna. Pwede yon. Kumbaga, nandun yung halong manipulation din when it comes to them is kasi pwede natin sabing manipulation yon na sasabihin niya yun ang nakaya niya. Pwede yun, nandun siya sa state na yun lang ang nakaya niya, and kung gusto mo ng ganun, ikaw ang magpo-provide. Pwede yun. And yun nga, before they are dealing with that type of movement. Di ba, Pyrite? Ngayon, okay. So, this time, okay, with Pyrite card, ito ay isang simbolo din ng abundance. And masasabi nating meron nga, nagkaroon, kasi the Pyrite is fool's gold, and isa to talaga, sabihin natin, kilala sa pag-attract ng money and abundance. And ngayon, kumbaga, lumitaw siya dito, maaari talagang ipapakita na niya ngayon na stable, yung stability niya, yung security niya, na this time, hindi na, yung pagiging needy niya ay wala na. Okay? So, let's see the message from your angels. Nangyayari yan. So, nangyayari din talaga yung ganito na minsan is
pag ikaw ay naka-encounter ng isang taong needy, ano ba yung tawag sa ganun? Kumbaga, pwede ding sabihin energy sucking, na puro ikaw yung nagpo-provide, hindi reciprocated yung ginagawa or yung dumadating. Hindi reciprocated yung energy. Diba? Abundance. Okay. So, di ba kagaya sabi ko, nandito yung pyrite, nandito yung abundance. Meron nga, itong connection na to is magkakaroon ng blessings. And sabihin natin, one of you magkaka-receive ng blessings and gusto na i-share sa isa't isa. Basta, one thing is for sure, may blessings na darating. That's why, ito din yung maghahatid. Ito din yung kailangan ng isa sa inyo para ito yung maghahatid ng, sabihin natin, another communication. Once na may dumating na blessings dito sa person na to, gusto nyo tong i-share agad sa'yo. Or sabihin natin, once na may abundance, may success na maganap sa isa sa inyo. But I really feel ito sa kabilang energy to, I feel na ito yung paparating doon sa tao. That's why, kumbaga, able na siyang makipag-communicate sa'yo. And sabihin nga natin, yes, maaari nga na makaka-receive ng blessings itong person na to. And kumbaga, may mga taong darating, merong mga taong tutulong. Okay, I really feel na itong taong to naman ang makakatulong sa'yo ngayon, right now. Itong taong to ang makakatulong sa iyo right now. This time, siya naman ang tutulong. And maaari din dito sa abundance and blessings na to na darating sa kanya is, kumbaga, sabihin natin may dumating na mga helpful people, pwedeng na iba yung kanyang surroundings. Kaya, kumbaga, na-achieve niya ito. And itong achievement na to ay gusto niyang i-share sa'yo. Okay, so let's see the messages habang hindi pa dumarating itong communication, itong offerings, forgiveness na paparating pa lang sa'yo. Let's see kung ano, kasi kumbaga hanggat hindi siya dumadating, baka mag-focus ka na lang dito sa mga narinig mo. But ano yung kailangan mong gawin habang wala pa to? Okay, so you have to sabihin natin, embrace your alone time right now. You have to embrace your alone time right now habang wala pa, habang hindi pa siya dumarating. So, alone time, ano ba yung kailangan mong gawin? Maaaring ito din ay isang sign and isang your angels want you to know na huwag kang masyadong maging emotional towards this situation. Kumbaga, maaaring nalulungkot ka, nadadala ka ng nangyari na to, ng situation na to. Huwag mong pag-focusan itong connection or situation na to. Your angels and guides are telling you na ano ba yung mga nararapat mong gawin during your alone time. So, nurture yourself, pagalingin mo yung sarili mo, kumbaga, kung ano yung kailangan mo, and sabihin natin, stand your ground. Stand your ground. During your alone time, you are also advised to connect with the source and sabihin natin na wala pa to pero ito ay paparating eh. You deserve this forgiveness. Kumbaga, darating to sa'yo, magtiwala ka sa iyong angels and guides kasi this is, kagaya na sinabi ko, divinely blessed. And yung connection na to, maaari din na yes, may kinalaman si angels and guides. Kagaya ng sinabi ko, sila ang maghahatid, sila ang nag-guide sa person na to para bumalik ulit sa'yo with this love, gift, and forgiveness. So, during your alone time, alagaan, mag-self-care, alagaan ang sarili, and huwag masyadong magpadala. Huwag masyadong indahin. Maybe, ikaw ay nagpo-focus dito, nagkokos yan sa'yo ng sabihin nating lack of energy. But yeah, yes, yung alone time, embrace your alone time. Gawin yung mga bagay na pwede mong gawin this time. O diba? Work with your energy.
make balance with yourself. Kumbaga, habang wala pa ito, in-nurture mo yung sarili mo. And maybe, ito din yung gusto ni angels and guides mo, para parang lesson na rin sa'yo. Aaring na-drain ka before, sobra kang na-drain dito sa connection na to. And ngayon is, kailangan mo, ikaw yung nangangailangan ng alone time na to, para makapag-recharge, para maging balance ulit. Okay, so that's all for this reading, my loves. I am sending you lots of love and light. See you in my next one.